Sa madilim na sulok ng maliit na bayan ng Valsombro, nakaupo si Elias sa isang lumang kahoy na upuan sa loob ng kanyang tahanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa Biblia, ngunit sa kabila nito, ang kanyang puso ay puno ng kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ilang araw nang may bumabagabag sa kanya, isang hindi maipaliwanag na presensya na tila bumubulong sa kanyang isipan, isang tinig na hindi niya alam kung mula sa Diyos o mula sa kung ano paman. Sa ikatlong gabi ng magkakasunod niyang panaginip, nagising siyang pawisan, hinahabol ang kanyang hininga. Nakita niya ang parehong pangitain, isang malaking bangin na tinatawid ng isang makitid na tulay, at sa dulo nito, may isang nilalang na hindi niya maaninag ngunit ramdam niyang ito ay mapanganib. Sa likuran niya may isang tinig na bumubulong. May linya kang hindi dapat tawirin. Huwag mong gawin anuman ang halaga. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, pinunasan ang pawis sa kanyang noo at pinilit kalmahin ang kanyang sarili. Tama na ito, bulong niya sa sarili. Isa lamang itong panaginip. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito basta panaginip. Kinabukasan, naglakad si Elias papunta sa simbahan ng San Miguel, ang pinakamalaking simbahan sa bayan. Isang matandang pari ang naghihintay sa kanya, si Padre Samuel, isang taong itinuturing niyang espiritual na gabay mula pa noong bata siya. Elias, ano ang bumabagabag sa iyo? Tanong ng pari habang tinatapik siya sa balikat. Ito'y tungkol sa panaginip ko, Padre. Paulit-ulit na lamang ito. Parang may mensaheng nais iparating sa akin, ngunit hindi ko maunawaan, sagot ni Elias habang pinipilit huwag ipakita ang takot sa kanyang tinig. Tumango si Padre Samuel. Sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo? Inilahad ni Elias ang kanyang panaginip, mula sa bangin hanggang sa tinig na bumubulong sa kanya. Habang nakikinig, nagbago ang ekspresyon ng pari, mula sa pagkamausisa patungo sa malalim na pag-aalala. Narinig ko na ang ganitong uri ng panaginip dati, sabi ni Padre Samuel, bumuntong hininga bago ipagpatuloy. May babala ito, Elias. Hindi ito ordinaryong panaginip. May linya na hindi mo dapat tawirin, at kung gagawin mo, maaaring wala ng pagbabalik. Nagpanting ang tainga ni Elias. Ano ang ibig mong sabihin, Padre? Ano ang linyang ito? Sandaling nag-isip si Padre Samuel bago sumagot. Ito ang hangganan ng kapatawaran. Sa bawat kasalanan, mayroong biyaya, ngunit may isang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad. Isa itong lihim na hindi itinuro ng karamihan. Lumamig ang buong paligid. Kahit natirik ang araw sa labas, tila may dumaan na malamig na hangin na dumampi sa batok ni Elias. At ano ang kasalanang iyon, Padre? Huminga ng malalim si Padre Samuel bago bumulong, ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Hindi alam ni Elias kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Parang isang mabigat na anino ang bumalot sa kanyang puso. Padre, paano ko malalaman kung ako ay papalapit na sa linyang iyon? Tanong niya, pilit pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Tumingin si Padre Samuel sa kanya ng may lalim. Ang kasalanang ito ay hindi aksidente, Elias. Hindi ito isang bagay na basta mo lang masasabi o magagawa ng hindi mo alam. Ito ay isang sadyang pagtanggi sa katotohanan, isang matigas na pusong lumalaban sa Diyos mismo. Napalunok si Elias. At kung ito ay aking nagawa? Napatingin si Padre Samuel sa imahe ni San Miguel Arcangel sa altar. Kung nararamdaman mo pa ang takot at pag-aalala, hindi mo pa ito nagagawa. Ang mga nakatawid na sa linya wala nang pakialam. Wala nang takot. Wala nang pagsisisi. Natahimik si Elias. Hindi niya alam kung dapat ba siyang huminga ng maluwag o mas lalong mabahala. Habang naglalakad pa uwi si Elias mula sa simbahan, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Ang kanyang mata ay parang hinahatak sa isang bahagi ng bayan, ang madilim na eskinita sa tabi ng pamilihang bayan. Dito, may isang lalaking nakatayo sa lilim ng isang gusali. Matangkad, nakasuot ng itim, at may isang ngiti na tila may alam siyang hindi alam ni Elias. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ni Elias ay natigil ang oras. Tila nagsalita ang lalaki nang hindi bumubuka ang kanyang bibig. Alam mo na ang sagot, Elias. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ito? Saglit siyang napaluhod sa lupa, hawak ang dibdib na tila may biglang bumigat sa kanyang loob. Nang bumangon siyang muli, wala na ang lalaki, tila naglaho na lamang sa hangin. Pinilit niyang takbuhin ang daan pauwi, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito ang huli niyang makikita ang misteryosong nilalang na iyon.
Pagkarating sa kanyang tahanan, sumandal siya sa pinto, hinahabol ang kanyang hininga. Alam niyang may nagbabadyang panganib, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa mismo. At sa sulok ng kanyang isipan, bumalik ang tinig mula sa kanyang panaginip. May linya kang hindi dapat tawirin. Huwag mong gawin anuman ang halaga. Pero ngayon, isang bagong tanong ang sumisiksik sa kanyang isip. At paano kung hindi ko sinasadyang tawirin ito? Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa loob ng mahabang panahon, ang Val Sombro ay naging isang lungsod ng paglimot. Hindi ito ang uri ng lugar na makikita sa mga mapa bilang isang patunay ng kasaysayan, kundi isang buhay na patunay ng isang mundo na piniling talikuran ang nakaraan nito. Matagal nang nawala ang tunog ng kampana ng simbahan sa hangin, pinalitan ng ingay ng mga tao na abala sa pagpapasasa sa kanilang mga kabustuhan. Si Elias ay naglakad sa gitna ng maingay na pamilihan. Ang mga tao ay mukhang masaya, masyadong masaya. Walang sinuman ang mukhang nababalisa o nag-aalala tungkol sa kanilang hinaharap. Ang lungsod ay tila nasa ilalim ng isang mapanlinlang na kapayapaan, ngunit sa ilalim ng ningning ng kanilang mga mata ay isang bagay na mas malamig, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Napansin niya ang isang pamilyar na mukha, si Saul, isang lalaking minsang nakilala niya sa simbahan ni Padre Samuel, ngunit ngayon ay nagmistulang ibang tao. Ang kanyang mata ay walang kinang, at ang kanyang mga galaw ay mabagal, parang isang taong nawalan ng dahilan upang mabuhay. Elias, bulong ni Saul, habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Saul, matagal kitang hindi nakita, sagot ni Elias, pinag-aralan ang hitsura ng kaibigan. Ano ang nangyari sa'yo? Napatingin si Saul sa paligid bago nagsalita, halos pabulong. Alam kong hindi ka sang-ayon sa nangyayari rito. May dapat kang malaman ngunit hindi dito. Bago pa siya makapagtanong pa, tumunog ang malalakas na trompeta mula sa Plaza Libertad. Ang mga tao sa paligid nila ay biglang napatigil sa kanilang ginagawa, ang kanilang mga mata ay puno ng sigla. Nag-umpisa na siya, bulong ni Saul bago lumingon kay Elias. Mag-ingat ka. Hindi nagtagal, nagkanya-kanyang lakad ang mga tao patungo sa plaza. Si Elias ay nag-alinlangan saglit, ngunit sa huli ay sumunod siya sa agos ng madla. Sa gitna ng entablado ay nakatayo si Simeon, ang lalaking kilala bilang pinuno ng bagong panahon ng kalayaan. Matangkad, maginoo, at may isang aurang hindi maipaliwanag, si Simeon ay hindi isang ordinaryong tagapangaral. Siya ay isang makapangyarihang tagapagsalita, isang tao na tila may kakayahang bihagin ang puso ng bawat nakikinig. Mga kapatid, malalim at malakas ang kanyang tinig. Tayo ay nabubuhay sa isang bagong panahon, isang panahon ng ganap na kalayaan. Isang mundo na hindi nasakop ng mga lumang batas, ng mga lumang relihiyon na nagtuturo ng takot sa halip na pagmamahal. Ano ba ang tunay na kasalanan? Sino ang Diyos upang sabihin kung ano ang mapapatawad at hindi? Nagpalakpakan ang mga tao. Ang hangin ay puno ng matinding enerhiya, para bang ang bawat isa sa madla ay nadadala sa kanyang mga salita. Ang kasalanan, patuloy ni Simeon, ay isang kathang-isip. Isang kasinungalingang itinanim sa atin upang tayo'y maging alipin ng isang Diyos na nais tayong pasunurin. Sinasabi nilang mayroong kasalanang hindi mapapatawad. Sinasabi nilang may hangganan ang awa ng Diyos. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, hindi ba't ang tunay na kalayaan ay nasa pagtanggi sa mga kadena ng relihiyon? Muli, isang dagundong ng palakpakan ang pumuno sa hangin. Si Elias, na nakatayo sa likod ng karamihan, ay naramdaman ang malamig na kilabot sa kanyang likuran. May isang bagay sa mga salitang iyon na hindi tama. Tumingin siya kay Saul na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Ang mukha ng kaibigan ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit tila wala siyang lakas upang kumilos. Elias, biglang sabi ni Saul, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng madla. Simeon, hindi siya basta tao. Napalingon si Elias sa entablado. Ang sigaw ng tao ay pumapalibot kay Simeon, na ngayon ay nakataas ang dalawang kamay na tila isang propeta. Talikuran natin ang mga lumang aral, sigaw ni Simeon. Tanggapin natin ang ating sariling kapangyarihan. Ang Diyos ay wala ng kapangyarihan sa atin, sapagkat tayo mismo ang ating sariling mga Diyos. Napahinto si Elias. Ang puso niya ay bumilis, at sa loob ng isang iglap, naramdaman niyang bumigat ang hangin. At sa kanyang isipan, muling bumalik ang tinig mula sa kanyang panaginip. May linya kang hindi dapat tawirin. Huwag mong gawin anuman ang halaga.
Isang malalim na gabi ang bumalot sa Val Sombro. Ang mga kalye ay tahimik, ngunit sa kanyang isipan, si Elias ay hindi mapakali. Ang mga salitang binitiwan ni Simeon sa pagtitipon ay parang isang lason na dahan-dahang lumalason sa kanyang puso. Hindi niya kayang tanggapin ang narinig niya kanina, ang ideyang kaya ng tao na itakwil ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na tahanan, naupo siya sa tabi ng bintana at tumingin sa kalangitan. Malabo ang mga bituin, parang natatakpan ng isang hindi nakikitang ulap. Ang kanyang dibdib ay mabigat, puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal, ngunit bago pa siya makatapos ng isang pangungusap, isang malakas na tinig ang bumalot sa kanyang isipan. Elias in. Parang isang sigaw na hindi galing sa mundong ito. Isang malalim, makapangyarihang tinig na nagmula sa isang lugar na hindi niya maunawaan. Bago pa siya makapagsalita, biglang nagdilim ang lahat. Nagising si Elias sa isang lugar na hindi niya alam. Ang paligid ay isang malawak na disyerto, tuyo, basag ang lupa, walang hangin, at walang buhay. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang araw ay matindi, ngunit hindi niya maramdaman ang init nito. Sa halip, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang balat. Sa malayo, nakita niya ang isang anino ng isang lungsod na tila lumulutang sa kawalan. Hindi ito Val Sombro, ngunit may isang pakiramdam ng pamilyaridad sa kanyang dibdib. Habang siya'y naglalakad patungo rito, nakarinig siya ng mga sigaw. Matatalim. Masakit. Hindi ito ordinaryong iyak ng mga tao, ito ay puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit siya, at sa kanyang harapan, isang malalim na bangin ang bumukas. Sa loob nito, nakita niya ang libu-libong mga anino, mga kamay na nakaunat pataas, nagmamakaawa, umiiyak. Patawarin mo kami, sigaw ng isa. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsamo, isang di nakikitang harang ang naghiwalay sa kanila at sa liwanag sa kabilang panig. Si Elias ay natulala. Hindi ito pangkaraniwang pangitain, ito ay isang babala. Mula sa kanyang likuran, isang presensya ang lumitaw. Hindi niya ito nakikita, ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang presensya. Sila ang mga tumawid sa linya, Elias, wika ng tinig, mas makapangyarihan kaysa sa anumang narinig niya noon. Sila ang mga hindi na makakabalik. Saan sila, Panginoon? Nanginginig ang boses ni Elias, ang kanyang katawan ay halos hindi makagalaw. Sa isang lugar na wala ng liwanag, sagot ng tinig. Hindi dahil itinapon ko sila rito, kundi dahil pinili nilang iwanan ako. At sa kanilang pagpili, isinara nila ang pintuan ng aking habag. Napaluhod si Elias sa lupa. Panginoon, may pag-asa pa ba ang Val Sombro? Nagkaroon ng katahimikan. Matagal. Parang ang buong universo ay huminto upang pakinggan ang sagot. At pagkatapos, isang sagot ang dumating, isang malungkot, mabigat, at makapangyarihang sagot. Hindi ko ipagkakait ang aking awa sa sinumang tunay na magsisisi. Ngunit ang oras ng pagsisisi ay hindi walang hanggan. At sa isang iglap, bumalik ang lahat sa kadiliman. Nagising si Elias sa malamig na sahig ng kanyang tahanan. Habol ang kanyang hininga, pawis na pawis, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito isang pangkaraniwang panaginip. Ito ay isang paglalakbay sa espiritu, isang babala mula sa Diyos mismo. Dahan-dahan siyang bumangon, hinawakan ang kanyang dibdib na mabilis ang pintig. Alam niyang wala na siyang oras upang maghintay. Kailangan niyang babalaan ang mga tao sa Val Sombro. Bago maging huli ang lahat. Mula nang mangaral si Simeon sa Plaza Libertad, unti-unting nagbago ang Val Sombro. Hindi ito isang pagbabagong biglaan, kundi isang marahang pagkalugmok sa isang nakamamatay na paniniwala. Ang mga tao ay tila masaya, mas malaya, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay isang bagay na hindi maipaliwanag ni Elias. Isang umaga, habang siya ay naglalakad sa pamilihan, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang lalaki. Narinig mo ba? Si Simeon ay magpapahayag muli ngayong gabi. At mas marami na raw ang sumasali sa kanyang pagtuturo. Wala na raw hangganan ang kasalanan, tayo raw ang may hawak ng ating kapalaran. Nagpatuloy sa paglalakad si Elias, ang kanyang puso ay unti-unting bumibigat sa bawat hakbang. Alam niyang hindi ito tama. Ang mga salitang binitiwan ni Simeon ay hindi kaalaman, ito ay lason. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng aksyon. Pagsapit ng gabi, muling napuno ang Plaza Libertad.
Libu-libong tao ang nagtipon sa paligid ng isang mataas na entablado, kung saan si Simeon ay nakatayo, nakasuot ng maluwag na itim na balabal. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, at ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa kasabikan. Mga kapatid, sigaw niya, ang kanyang tinig ay malalim at puno ng otoridad. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng kaliwanagan. Panahon ng pagpapalaya mula sa kasinungalingan ng lumang pananampalataya. Muling pumalakpak ang mga tao. Lagi nilang sinasabi na may hangganan ang kapatawaran. Na may kasalanang hindi mapapatawad. Ngunit hindi ba ito isang kasinungalingan? Hindi ba't ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ay pag-ibig? Paano siya magiging pag-ibig kung mayroong hangganan ang kanyang awa? Narinig ni Elias ang bulong ng mga tao sa kanyang paligid. Ang ilan ay tumango, sumasang-ayon sa sinabi ni Simeon. Ang iba naman ay tila nag-aalinlangan pa, ngunit hindi magawang magsalita. Ngunit ang susunod na sinabi ni Simeon ay nagpabigat ng husto sa dibdib ni Elias. Walang Espiritu Santo. Wala siyang tinig. Ang naririnig niyo sa inyong isipan, ito ay katang-isip lamang. Isa itong katha ng mga relihiyosong alipin na nais kayong gawing sunod-sunuran sa kanila. Isang katahimikan ang bumalot sa plaza. Parang lahat ay naghihintay kung may tatayo upang tumutol. Ngunit walang kumilos. Hanggang sa isang boses ang pumunit sa katahimikan. Huwag ka! Nilingon ng lahat si Elias, na ngayoy nakasampa sa isang kahoy na upuan, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at pangamba. Huwag kang propeta, Simeon! Ipinangangaral mo ang kalayaan, ngunit ang totoo, itinutulak mo sila sa kadiliman. May bumulong sa paligid. Ang ilan ay nabigla. Ang iba ay tumawa. Ngunit si Simeon ay hindi natinag. Bagkus, umiti siya, isang ngiting malamig at puno ng panlilinlang. Elias in. Anya, pinagmamasdan siya ng may awa. Narito ka pala. Alam kong darating ang sandaling ito. Ikaw ay isang matapat na lingkod ng nakaraan. Ngunit ang iyong panahon ay tapos na. Tumindig si Elias. Wala kang karapatang ituro ang mga bagay na ito. Alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Nilalason mo ang kanilang isipan. Natawa si Simeon. O Elias, paano mo nasisigurong ikaw ang tama? Dahil ba sa tinig na naririnig mo? Ano ang patunay mo na totoo ito? Hindi ba't ikaw ay isang baliw lamang na kumakapit sa isang panaginip? Nagkatawanan ang mga tao. Ang sigaw ng panlilibak ay nagsimulang lumakas. Baliw! Isa siyang lumang relihiyoso. Huwag kang makinig sa kanya, Simeon. Ngunit hindi natinag si Elias. Kung tunay kang propeta, kung tunay mong alam ang iyong sinasabi, ipaliwanag mo sa kanila ang kasalanang hindi mapapatawad. Natahimik si Simeon saglit. At sa unang pagkakataon, may bahagyang nagbago sa kanyang mukha. Isang bahagyang pagkabahala. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Kasalanang hindi mapapatawad. Tumawa siya, malakas at puno ng panunuya. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan ng lahat. Walang kasalanang hindi mapapatawad, sapagkat walang Diyos na huhusga sa atin. Napakapit si Elias sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang hangganan. Hindi lang ito isang maling doktrina, ito ay isang direktang paglapastangan sa Espiritu ng Diyos. At ang pinakamasama, ang mga tao ay naniwala rito. Nagsimulang maglakad si Simeon pababa ng entablado, patungo kay Elias. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang paraan, hindi ng liwanag, kundi ng isang anino na parang gumagalaw sa loob niya. Elias in. Anya, habang papalapit. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang tunay na kaaway rito? Narito ako upang bigyan sila ng kalayaan. Ngunit ikaw, gusto mo silang manatiling alipin ng takot. Humakbang palapit si Elias. Mas mabuti nang matakot sa Diyos kaysa sa malulong sa kasinungalingan mo. Nagkatawanan ang mga tao. Sa kanilang paningin, si Elias ay isang baliw na lalaban sa isang makapangyarihang tao. Hindi mo sila maililigtas, Elias, wika ni Simeon, ang kanyang boses ay halos parang isang bulong. Dahil hindi nila gustong maligtas. Dahan-dahan, inunat ni Simeon ang kanyang kamay, parang inaabot ang kaluluwa ni Elias. At sa isang iglap, sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Simeon. Palayasin ang baliw na yan. Mabilis na lumapit ang ilang kalalakihan. Bago pa makagalaw si Elias, hinila na siya pababa mula sa kanyang kinatatayuan. Bitawan niyo ako, sigaw niya, ngunit walang nakinig.
Hinila siya palabas ng plaza, ang kanyang katawan ay itinulak sa lupa. Habang siya'y nakahiga sa alikabok, narinig niya ang malalim na tinig ni Simeon na umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang lumalaban sa katotohanan ay dapat itakwil. Isang hiyawan ng pagsang-ayon ang bumalot sa paligid. At doon, sa malamig na lupa, itinapon si Elias na parang isang basurang wala ng halaga. Sa kanyang isipan, bumalik ang tinig ng Diyos mula sa kanyang panaginip. May linya kang hindi dapat tawirin. Alam ni Elias na marami na sa Val Sombro ang lumampas sa linyang iyon. At ngayon, wala na siyang ibang magagawa kundi panoorin silang malunod sa kasinungalingang hindi na nila matatakasan. Malamig ang hangin nang bumangon si Elias mula sa lupa. Masakit ang kanyang katawan mula sa pagkakahulog matapos siyang itaboy mula sa Plaza Libertad, ngunit ang sugat na higit niyang naramdaman ay nasa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng babala, sa kabila ng kanyang pagsisikap, mas maraming tao ang naniwala kay Simeon kaysa sa katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon, pinapagpag ang alikabok sa kanyang damit. Ang paligid ay tahimik, isang matinding kaibahan mula sa nakabibinging hiyawan ng mga taong lumapastangan sa Diyos kanina. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanyang tahanan, isang anino ang sumulpot sa isang eskinita. Elias in. Agad siyang tumigil. Sa ilalim ng mahina at kumukurap-kurap na ilaw ng lansangan, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa isang kahon, nakayuko, tila pinapasan ang bigat ng buong mundo. Si Saul. Tulong-tulungan mo ako, mahina ang tinig ni Saul. Hindi niya kayang tingnan si Elias ng diretsyo sa mata, tila siya'y isang taong isinumpa. Dahan-dahang lumapit si Elias. Saul, ano ang nangyari sa'yo? Napabuntong hininga si Saul, hindi pa rin gumagalaw. Alam kong nakita mo na kung sino talaga si Simeon. Alam mong hindi siya ordinaryong tao. Tumango si Elias. Nararamdaman ko ang kadiliman sa kanya. Hindi siya basta tagapagsalita lamang, para siyang may hawak sa puso ng mga tao. Sa wakas, tumingala si Saul. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot, hindi takot na katulad ng isang taong natatakot mamatay, kundi takot ng isang taong pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Ipinagkakanulo ko ang Diyos, Elias in. Pabulong niyang sabi. Sumama ako sa kanya. Sinamba ko siya. Pinaniwalaan ko ang kanyang kasinungalingan. At ngayon, naputol ang kanyang tinig. Saul, hindi pa huli ang lahat, ani Elias, nilapit ang kamay sa kanya. Narito pa ako. Narito pa ang Diyos. May pag-asa pa. Hindi mo naiintindihan, biglang putol ni Saul, ang kanyang tinig ay halos pabulong ngunit puno ng matinding dalamhati. Narinig ko na ang tinig noon. Alam kong totoo ang espiritu. Alam kong totoo ang babala. Ngunit sinadya kong talikuran siya. Alam ko ang katotohanan at ako mismo ang bumaliwala rito. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na akong maramdaman. Wala na akong pagsisisi. Parang nawala na ang Diyos sa loob ko. Natahimik si Elias. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nasa bingit na ng isang nakapangingilabot na kawalan si Saul, isang estado kung saan ang isang tao ay hindi na makaramdam ng panghihinayang. Isang espiritual na bangin kung saan wala ng daan pabalik. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Tanging ang mahihinang huni ng mga kuliglig ang naririnig sa gabi. Hanggang sa may ibinulong si Saul na nagbigay kay Elias ng matinding pangamba. May gagawin sila. Napakunot ang noo ni Elias. Ano? Lumingon si Saul sa paligid, siniguradong walang ibang nakikinig. Saka siya lumapit kay Elias, bahagyang nakayuko, at bumulong. Isang seremonya. Napalunok si Elias. Anong klaseng seremonya? Isang anino ang lumitaw sa mukha ni Saul. Hindi ito basta pagtitipon. Hindi ito sermon. Ito ang huling hakbang. Sabihin mo sa akin. Hinawakan ni Saul ang kanyang sariling kamay, mahigpit, parang pinipigilan ang sarili na mabaliw. Isang ritual ng ganap na pagtanggi sa Diyos, isang panunumpa, isang sumpang hindi na mababawi. Kapag ginawa ito ng isang tao, hindi na siya kailanman makakabalik. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang damit. Saan? Kailan? Muling lumingon si Saul sa paligid. Sa loob ng 3 araw. Sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod, sa ilalim ng lumang templo. Tumingin siya kay Elias, at sa unang pagkakataon, isang pagmamakaawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Elias, hindi ko na kaya. Alam kong hindi mo ako maililigtas.
Ngunit iligtas mo ang iba. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Kailangan mong pigilan ito bago maging huli ang lahat. Matapos marinig ang revelasyong iyon, hindi na makapagpahinga si Elias. Alam niyang hindi na ito isang simpleng maling doktrina, ito na ang huling hakbang patungo sa espiritual na kamatayan. Kung matutuloy ang seremonya, ang mga taong naroon ay tuluyan ng mapuputol sa grasya ng Diyos. Wala nang pagsisisi. Wala nang daan pabalik. Kinabukasan, bumalik si Elias kay Padre Samuel sa simbahan. Dumating na ang oras, wika niya, hindi na nag-aksaya ng oras. Pinaplano na nila ang huling hakbang. Wala na tayong panahon. Napapikit si Padre Samuel, hinawakan ang krus na nakasabit sa kanyang leg. Ang araw na kinatatakutan ko ay dumating na. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Elias. Nagmulat ng mata si Padre Samuel, seryoso ang mukha. Ipapaalam natin ito sa bawat kaluluwang maaari pa nating mailigtas. Bago maging huli ang lahat. At doon, nagsimula ang isang bagong labanan, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa isang puwersang mas madilim at mas tuso kaysa sa kanilang kayang labanan ng mag-isa. Sa loob ng 3 araw, magaganap ang seremonya ng walang pagbabalik. At gagawin ni Elias ang lahat upang pigilan ito. Ang kalangitan sa Val Sombro ay nagdilim ng husto, para bang ang mismong langit ay nagdadalamhati. Mabigat ang hangin at ang ulan ay nagsimulang bumagsak, bawat patak ay tila isang babala mula sa kalangitan. Si Elias ay nakatayo sa harap ng simbahan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Sa loob niya, isang bagyo ng pangamba at panalangin ang nag-aalab. 3 araw. 3 araw bago ganapin ni Simeon at ng kanyang mga tagasunod ang seremonya ng ganap na pagtanggi sa Diyos. 3 araw bago tuluyang maputol ang ugnayan ng marami sa grasya ng may kapal. Napapikit si Elias, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang katawan. Diyos ko, ano ang dapat kong gawin? At noon, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. Nagmulat siya ng mata, ngunit wala na siya sa Val Sombro. Nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang malawak na kapatagan. Ang langit ay nag-aapoy, at sa harapan niya ay isang nilalang na hindi maaaring maging tao. Ang kanyang katawan ay gawa sa nagniningas na liwanag, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa araw. Sa kanyang likuran, isang peres ng higanteng pakpak ang kumikislap, tila gawa sa purong apoy. Isang anghel. Elias, wika nito, at ang kanyang tinig ay tulad ng isang kulog na bumabagsak mula sa langit. Nanlambot ang tuhod ni Elias at napaluhod siya sa lupa, hindi kayang tingnan ang nilalang sa harapan niya. Sa loob ng 3 araw, patuloy ng anghel, ang mga tao ng Val Sombro ay isasagawa ang isang sumpa na hindi na nila mababawi. Nanginginig si Elias. Hindi ba sila maaaring magsisi? Tumahimik ang anghel, at sa kanyang katahimikan ay isang napakabigat na sagot. Ang pusong sadyang tumatalikod sa Diyos ay pusong hindi na makakabalik. Bumigat ang loob ni Elias. Ano ang dapat kong gawin? Magbabala ka, sapagkat ito ang huling pagkakataon. Nagpatuloy ang anghel, at sa kanyang boses ay isang bigat na tila bumagsak sa buong mundo. Hindi lahat ay makikinig. Marami ang tatawa sa iyo. Marami ang magsasabi na ikaw ay baliw. Ngunit may ilan, kaunti lamang, na makikinig. Lumapit ang anghel sa kanya, at nang ilagay nito ang kamay sa kanyang balikat, isang apoy ang lumukob kay Elias, hindi upang sunugin siya, kundi upang palakasin siya. Humayo ka, wika ng anghel. At ipahayag mo ang huling babala. Muli, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid, at bago niya namalayan, nagising siya sa sahig ng simbahan, hinahabol ang kanyang hininga. Mabilis na tumayo si Elias at nagmadaling lumabas sa simbahan. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang layunin. Kailangan niyang magbabala. Naglakad siya sa mga lansangan ng Val Sombro, humihinto sa bawat bahay, sa bawat sulok ng bayan, sumisigaw sa kanyang buong lakas. Pakinggan niyo ako. Ang oras ng paghuhukom ay darating. Sa loob ng 3 araw, isang kasunduan ang gagawin, isang sumpa laban sa Diyos. Huwag kayong sumali rito. Sa unang ilang minuto, walang sumagot. Ang ilan ay tumingin sa kanya mula sa kanilang mga bintana, ngunit agad na isinarado ang mga ito, parang hindi nila gustong marinig ang kanyang sinasabi. Sa isang madilim na eskinita, isang grupo ng mga kalalakihan ang lumapit sa kanya, tinitigan siya na parang isang baliw. Narinig mo ba yun? Bulong ng isa. Nababaliw na ang lalaking yan.
Nga, sagot ng isa pa, tumatawa. Ano to, panibagong propeta? Tumingin si Elias sa kanila, ang kanyang puso ay puno ng dalamhati. Hindi ako baliw. Kayo ang hindi nakikita ang katotohanan. Tumawa sila, sabay talikod, walang kahit katiting na takot sa kanilang mga mata. Dumaan ang oras. Paulit-ulit siyang sumigaw sa lansangan, ngunit karamihan ay tinawanan lamang siya, tinawag siyang baliw, itinaboy siya na parang isang ulol na aso. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilang huminto at nakinig. Sa isang sulok ng plaza, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, nanginginig ang mga kamay. Elias in. Mahina niyang sabi. Totoo ba ito? Tumingin si Elias sa kanya, at sa kanyang mga mata ay ang katotohanang hindi maitatanggi. Sagot niya, hindi kumukurap. Hindi pa huli ang lahat, ngunit oras na upang pumili. Napahawak ang babae sa kanyang dibdib. Nararamdaman ko ang isang bigat. Parang may kung anong bumabaling sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag. Ngumiti si Elias, kahit napagod na ang kanyang katawan, kahit nasugatan na ang kanyang puso. Iyan ang tinig ng Diyos, anya. At habang nararamdaman mo pa siya, may pag-asa pa. Lumipas ang oras, at unti-unting may ilan pang lumapit kay Elias, mga taong hindi na matahimik sa loob ng kanilang bahay, mga taong may bigat sa kanilang puso, mga taong nakaramdam ng isang pangambang hindi nila maipaliwanag. Hindi sila marami. Kaunti lamang. Ngunit sapat na yon para kay Elias. Ilan pa ang maaaring mailigtas? Ang ulan ay patuloy na bumagsak. Sa bawat patak nito, naisip niya ang mga luha ng mga nawalan ng pagkakataong makabalik. Ang mga tumawid na sa linya. At sa loob ng 3 araw, alam niyang marami pang tatawid doon, maliban na lang kung may magagawa siya. Mabigat ang gabi sa Valsombro. Ang hangin ay puno ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya, isang nakakapanindig balahibong katahimikan na tila naghahanda sa pagdating ng isang bagay na hindi dapat dumating. Sa gitna ng lungsod, sa Plaza Libertad, libu-libong ilaw ang nagtipon, mga sulo at kandila na pumapaligid sa isang higanteng altar na itinayo sa sentro. Ang entablado ay mas mataas kaysa dati, at sa pinakataas nito ay nakatayo si Simeon, nakadamit ng maluwag na itim na balabal, ang kanyang mga kamay nakataas sa ere na parang isang hari sa kanyang trono. Sa harap niya, daan-daang tao ang nakaluhod, hawak ang kanilang dibdib, mga mata nakapikit, parang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang presensya. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, sa kabila ng kanyang babala, hindi napigilan ni Elias ang ritual. At ngayon, oras na para sa huling sumpa. Sa isang gilid ng plaza, nakatago sa likod ng isang hilera ng mga gusali, nakadapa si Elias, sugatan, duguan, at halos hindi na makagalaw. Bago siya makarating sa entablado upang pigilan ang seremonya, siya ay naharang ng mga tauhan ni Simeon, mga lalaking hindi na mukhang tao, kundi mga anino ng kung ano sila dati. Hindi nila siya pinatay. Ngunit pinadama nila sa kanya na wala na siyang magagawa. Isang relihiyosong baliw, naalala niyang sinabi ni Simeon bago siya itinulak pababa ng entablado, sinipa, sinuntok, iniwang nakahilata sa lupa na parang basurang itinapon sa lansangan. Ngayon, habang bumubula ang kanyang bibig sa sariling dugo, pilit niyang idinilat ang kanyang mata upang makita ang entablado. At nakita niya ang isang pamilyar na figura sa gitna ng mga taong nakaluhod. Si Saul. Sa ibabaw ng entablado, itinaas ni Simeon ang kanyang mga kamay, at ang hangin ay tila lumamig, ang buong plaza ay nabalot sa isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Ito ang gabi ng ating tunay na kalayaan, sigaw niya, at sumigaw din ang madla, ang kanilang mga tinig ay puno ng isang hindi pangkaraniwang sigla. Hindi na tayo alipin ng lumang kasinungalingan. Hindi na tayo tatanggap ng mga pananakot mula sa isang Diyos na hindi natin kailangan. Isa-isang tumayo ang mga nakaluhod. At doon, nagsimula ang sumpa. Isa-isang humakbang ang mga tao papunta sa harapan ng altar. Bawat isa sa kanila ay kailangang bigkasin ang kanilang sumpa, isang deklarasyong ganap nilang tinatanggihan ang Espiritu Santo, ang tinig ng Diyos, at ang anumang grasya na maaaring natitira para sa kanila. Sa kanyang pwesto sa likod ng gusali, pinilit ni Elias na tumayo. Kailangan niyang pigilan ito. Kahit pa masira ang kanyang katawan, kahit pa mawalan siya ng buhay, kailangan niyang subukang pigilan ang sumpang ito bago ito maging huli na talaga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa harapan, lumalampas sa pulutong ng mga tao, sinisikap na huwag mapansin. Ngunit habang papalapit siya, isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan. Huli na, Elias. Nanlaki ang kanyang mata.
Tinig ni Simeon. At sa isang iglap, biglang tumigil ang buong seremonya. Naramdaman niyang lahat ng mata sa plaza ay tumingin sa kanya. Nakita siya ni Simeon at mumiti ito. Narito ang ating panauhing pandangal. Nagtilian ang mga tao, at bago pa siya makagalaw, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhod siya sa lupa, halos mawalan ng malay. Ngunit kahit pa kumikirot ang kanyang katawan, kahit pa dumidilim ang kanyang paningin, pinilit niyang idilat ang kanyang mata upang makita kung ano na ang nangyayari sa entablado. At doon, sa gitna ng madla, nakita niya si Saul, ang kanyang huling pag-asa. Nanginginig si Saul habang nakatayo sa harapan ng altar. Siya na ang susunod na magsumpa. Ang kanyang mga labi ay bumubulong, tila nagpapasya kung sasabihin ba niya ang sumpa o hindi. Tiningnan siya ni Elias, pilit inaabot siya sa pamamagitan ng kanyang tingin. Saul, waggi. At doon, sa loob ng ilang segundo, tumigil si Saul. Nag-alinlangan siya. Nagkatinginan sila ni Elias. Isang saglit ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya makakilos, ipinatong ni Simeon ang kamay sa balikat ni Saul. At bumulong. Isang bulong na hindi narinig ni Elias, ngunit nakita niya ang pagkakabaon ng mga kuko ni Saul sa kanyang sariling kamay, ang nanginginig niyang katawan, ang kanyang mga matang puno ng luha. At pagkatapos, tumindig siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi ang sumpa. Tinatakwil ko ang tinig ng Espiritu. Hindi ko na siya kailangan. Hindi ko na siya tinatanggap. Nanlaki ang mata ni Elias. Tapos na. Sa sandaling binigkas ang huling salita, isang malakas na hangin ang bumalot sa plaza. Isang malamig, malagim at hindi likas na hangin. Ang mga sulo ay sabay-sabay na namatay at ang langit ay tila nagdilim ng higit pa. Lahat ng taong dumalo sa seremonya ay tumigil ng ilang segundo. Ang kanilang katawan ay nanginig, ang kanilang mga mata ay parang binura ang lahat ng liwanag sa loob. Si Saul, na kanina'y nag-aalinlangan, ay hindi na gumalaw. Tumingin siya kay Elias, ngunit wala nang pagsisisi sa kanyang mukha. Wala nang takot. Wala nang pakiramdam. Para siyang walang laman. At sa puntong iyon, naramdaman ni Elias na may isang bagay na nagbago sa mundo. Isang pinto ang nagsara. At hindi na ito kailanman muling mabubuksan. Isang malamig at tahimik na umaga ang bumalot sa Val Sombro. Ang sikat ng araw ay tila maputla, at ang hangin ay hindi na kasing sariwa tulad ng dati. May kakaibang bigat sa paligid, hindi ito takot, hindi ito gulo, kundi isang bagay na mas masahol pa. Si Elias ay nagising na may matinding pangamba sa dibdib. Alam niyang may nagbago. Mula sa kanyang maliit na silid, lumabas siya papunta sa lansangan, umaasang makakakita siya ng palatandaan na ang lahat ng nangyari kagabi ay isa lamang panaginip. Pero hindi ito panaginip. Ang mga tao sa lungsod ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tulad ng walang nangyari. Ang pamilihan ay bukas, ang mga tindero ay sumisigaw ng kanilang paninda, at ang mga bata ay tumatakbo sa kalsada. Lahat ay normal. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Walang bigat sa kanilang mga mata. Walang bakas ng alinlangan o pagsisisi. Parang nawala ang lahat ng posibilidad ng pagsisisi sa kanilang mga kaluluwa. Ang ilan sa kanila ay sumulyap kay Elias habang naglalakad siya sa plaza. Ngumiti sila, ngunit ito'y malamig, walang tunay na sigla. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang isang takot na hindi niya panaramdaman noon. Ang Espiritu ng Diyos ay nawala sa kanila. Habang naglalakad siya, nakita niya si Saul sa isang lumang eskinita, nakaupo sa isang patay na puno, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang takot, walang lungkot, walang anuman. Dahan-dahan siyang lumapit. Saul? Hindi sumagot si Saul. Umupo si Elias sa tabi niya. Ano ang nangyari sa'yo? Sa ilang sandali, nanatiling tahimik si Saul. Hanggang sa isang mahina at basag na tinig, nagsalita siya. Hindi ko na siya maramdaman, Elias. Napakurap si Elias. Ano? Dahan-dahang lumingon si Saul sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang isang bagay na mas malala kaysa sa takot, isang kaluluwang wala ng direksyon. Nagising ako kaninang umaga at sinubukan kong manalangin, anya, pilit na pinipiga ang sarili upang makaramdam ng kahit anong emosyon. Ngunit walang dumating. Walang sagot. Wala kahit isang damdamin. Napabuntong hininga siya, para bang pagod na pagod. At ang pinaka-nakakatakot, Elias. Ano? Hindi ako natatakot.
Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi ako natatakot na hindi na ako pinapakinggan ng Diyos. Saul napailing. Dati, noong nagkakasala ako, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Kahit papilitin kong huwag pansinin, laging may boses sa isip ko na nagsasabing bumalik ako. Ngayon? Wala na. Sinubukan niyang tawanan ito, ngunit lumabas iyong pilit, parang isang baliw na hindi na alam kung paano maging tao. Elias, nawala na ako. Hindi na ako pwedeng bumalik. Si Elias ay napaiyak. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil alam niyang totoo ang sinabi ni Saul. Nakikita niya ito sa kanyang mga mata. Wala na siyang pag-aalinlangan, wala na siyang laban sa loob ng kanyang kaluluwa. Saul ay isang taong lumampas na sa linya na hindi na niya maaaring balikan. At hindi lang siya. Naglakad si Elias sa buong lungsod. Lahat ng taong sumali sa ritual kagabi ay pareho ang ekspresyon. Wala silang takot. Wala silang pagsisisi. Parang pinutol ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa na dating nag-udyok sa kanila na bumalik sa Diyos. Sa gitna ng plaza, isang grupo ng mga kabataan ang nagtatawanan habang nakaupo sa isang bangko. Sa tabi nila, isang matandang babae ang nagsisindi ng isang kandila. Ang relihiyon ay isang bagay ng nakaraan, sabi ng isa sa mga lalaki, habang tinutulak ang kandila pababa, tinatawanan ang matanda. Hindi mo na kailangan yan, Lola. Hindi mo na kailangang lumuhod sa isang Diyos na wala namang ginagawa para sa iyo. Ngumiti ang matanda, ngunit walang kalungkutan sa kanyang mukha. Tama ka, Hijo. Wala na naman siyang pakialam sa atin. Doon napagtanto ni Elias kung gaano kalalim ang nangyari. Hindi lang nila tinanggihan ang Diyos. Naubos na ang kakayahan nilang bumalik sa Kanya. Bumalik siya sa simbahan, kung saan naghihintay si Padre Samuel, nakatayo sa harap ng altar, tahimik na nananalangin. Elias, mahinang sabi ng pari habang nilingon siya. Dumating na ang sandali. Napahawak si Elias sa kanyang ulo. Ano na ang magagawa natin? Mabigat ang tingin ni Padre Samuel. Wala na tayong magagawa para sa kanila. Nanginginig si Elias. Hindi ko kayang tanggapin yan. Hinawakan siya ni Padre Samuel sa balikat. Hindi na natin sila maililigtas, Elias. Ngunit may mga iba pang maaaring bumalik bago maging huli ang lahat. Tumulo ang luha ni Elias dahil alam niyang tama ang matanda. Ang mga tumawid na sa linya hindi na kailanman makakabalik. At kahit na magdasal pa sila, kahit pa magmakaawa pa sila balang araw, hindi na nila mararamdaman ang pangungusap ng Diyos. Silang mga tumanggi ay nagawang patahimikin ang tinig ng Espiritu. At sa katahimikan, doon nila mararamdaman ang pinakamatinding kaparusahan. Isang walang hanggang pagkalugmok kung saan wala nang kahit isang tinig na tatawag sa kanila pabalik. Ang umaga ay dumating, ngunit hindi sumikat ang araw sa Val Sombro. Sa halip, isang madilim na ulap ang bumalot sa buong lungsod, mas makapal at mas malamig kaysa sa isang bagyong paparating. Ang init ng araw ay hindi na sumayad sa lupa, ang liwanag mismo ay tila lumisan. Si Elias ay nakatayo sa gitna ng lansangan, pinagmamasdan ang langit na tila isang patay na katawan, walang kulay, walang sigla, walang liwanag. At noon, dumating ang unang pagyanig. Ang lupa ay umalon-alon, isang alon ng panginginig ang lumaganap sa buong lungsod. Nagbagsakan ang mga palengke, gumuhong mga gusali, at napuno ng sigawan ang paligid. Ang mga tao, na dati mayabang na tinanggihan ng Diyos, ay biglang napuno ng takot. Simeon at ang kanyang mga alagad ay nasa sentro ng plaza nang lumakas ang pagyanig. Hindi ito totoo, sigaw ni Simeon, pilit na itinataas ang kanyang kamay sa langit. Kami ang may kapangyarihan. Ngunit habang sinisigawan niya ang kalangitan, isang nakapangingilabot na hangin ang bumalot sa kanya. Ang kanyang balat ay namutla, ang kanyang katawan ay nanginginig, at doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Kawalan. Wala na siyang nararamdamang anuman. Wala nang sigla. Wala nang init. Parang isang bagay ang binawi mula sa kanya. At noon niya napagtanto. Ang Espiritu ng Diyos ay tuluyan nang nawala sa kanila. Si Elias ay patuloy na tumakbo, pilit na hinahanap ang mga hindi pa huli. Habang ang iba ay nagtatawag ng awa, ang iba na may tumatawa, wala pa ring pakialam, wala pa ring pagsisisi. Ang mga ito, ang mga lumagda sa sumpa, ang mga tumanggi sa tinig ng Diyos, ay hindi na muling makakaramdam ng takot, sapagkat wala na silang pag-asa. Ngunit ang iba, ang kaunti, may natitira pang takot sa kanilang mata.
May mga lumalapit kay Elias, humahawak sa kanya, umiiyak. Elias, paano ko matatakasan ito? Elias ay hindi sumagot kaagad. Dahil alam niyang ang sagot ay hindi sa kanya, kundi sa kanilang puso. Pumili kayo, anya, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ngayon, habang may natitira pang oras, sa Plaza Libertad, si Simeon ay lumuhod sa lupa. Tumingala siya sa langit, ngunit walang Diyos na sumagot sa kanya. Wala nang espiritu na aabot upang tawagin siya pabalik. At noon niya naunawaan kung ano ang ginawa niya. Wala na akong nararamdaman. Bulong niya, nanginginig. Wala na ako At noon, bumagsak siya sa lupa. At ang madilim na ulap ay lumamon sa kanya. Ang tinig ay dumating mula sa kalangitan, hindi isang kulog, hindi isang bagyo, kundi isang malinaw, makapangyarihang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Piliin niyo ngayon kung kanino kayo maglilingkod. Ang ilan ay lumuhod sa lupa, umiiyak, bumabalik loob. Ngunit ang iba, tumawa lamang, naglakad palayo, at hindi na muling lumingon. Sa huling pagkakataon, ang mga pintuan ng awa ay bumukas para sa mga nais bumalik. At pagkatapos, tuluyan silang nagsara. Si Elias ay nakatayo sa gitna ng plaza, ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay puno ng kapayapaan. Alam niyang tapos na ang laban sa Valsombro. Ang iba ay nailigtas. Ang iba ay nagpasya sa kanilang walang hanggang kapalaran. At ngayon, siya ay tinawag upang dalhin ang babalang ito sa iba. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit, at sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang lahat naramdaman niya ang liwanag ng Diyos na bumalik sa kanyang puso. Kung nakarating ka hanggang dito, ipaalam sa amin nos komentaryo. I-type pinili di Ven Iliwanag para sabihin narinig mo ang mensahe hanggang sa dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at ibahagi ang video sa iyong pamilya at mga kaibigan.